Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at pati na rin kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Harold at sa asawa mo na super ganda na si Elizabeth Bitog Lopez at sa mga kabrad mo sa Taugama ng Orani Bataan. Shoutout po sa iyo Idol Nilo Ostobo. Shoutout po sa iyo Idol Miko Biagkong at sa kaibigan mo na silahis na si Melker at Patrick. Shoutout po sa iyo Boss Marky Johnson Borromeo. Shoutout po sa iyo Idol Raybert TV ng Panaken Davao City. Shoutout po sa iyo Idol John Gonzalez at kay Joja at Colin Mahal kayo ni Lods. At shoutout po sa iyo Idol Ali at kay Tali Lasso ako Abina Idol. Maraming salamat sa patuloy na suporta mga idol. Sa pagpapatuloy. Sa gubat ng Zhejiang ay makikita natin ang tatlo na naglalakbay. Tinanong ni Demong Gi kung bakit kanina pa si Bong De-Alan na nakatingin sa walang laman na libro. Ayon naman kay Bong De-Alan na may laman ito at ang libro na ito ay naglalaman ng papel na may key. Hindi na lang makapaniwala si Demong Gi nang malaman na isa itong paper key. Kung ganoon ay ang mga nakasulat dito ay ginamitan ng key, ang paggawa ng libro na iyan ay nangangailangan ng maraming kakayahan, marahil ay kakaunti lamang ang mga taong may sapat na kasanayan upang basahin ito. Ayon naman kay Sona na kaya't kadalasang hindi pinapansin ng mga tao ang mga aklat na ito at sa ilang pagkakataon ay sinusulatan pa nga ang mga ito. Gayunpaman, maaari mong pigilan ang mga tao na gawin iyon depende sa uri ng key na ginamit. Kalaunan, gumawa ng tuntunin ang Merem Alliance na iimbak ang mga libro kahit walang nakasulat doon. Pinakita ni Bong De-Ala ang libro na madumi na at lukot-lukot na. Pinagpapawisan na sinabi ni Sona na syempre, kung gaano kahusay ang pagpapanatili ng mga libro ay depende sa kung sino ang nag-aalaga sa kanila. Tinanong ni Demong Gi kung paano naman nalaman ni Bong De-Ala na isa itong key paper. Ayon naman kay Bong De-Ala na itong libro na ito ay ang palaging binabasa ni Yuseong araw-araw kapag nakahiga ito sa kama niya. Hindi niya alam kung bakit iniwan ito ni Yuseong. Nagulat naman si Demong Gi nang malaman na paulit-ulit ni Yuseong binabasa ito. Sa tagal nilang nagsama sa Million Book Athenaeum ay hindi niya pa nakita si Yuseong nagbasa ng libro ng 2 beses. Siguro ngayon ay kabisado na ni Yuseong ang libro na ito. Ayon naman kay Sona na kung pagsasama-samahin nila ang kanilang mga key ay baka magawa nilang mabasa ang nilalaman ng libro. Makikita natin na pinapasa nila Demong Gi at Sona ang kanilang key kay Bong De-Ala. Halos nahihirapan na ang dalawa subalit makikita natin na napapatahimik lang si Bong De-Ala habang tinitignan ang libro. Ayon kay Sona na kung gaano pa katagal nila gagawin ito halos nagamit na niya ang lahat ng key na meron siya. Sinabi naman ni Demong Gi na kahit siya ay nasa limitasyon na at sa tingin niya na hindi na niya kaya pang ipagpatuloy ito hanggang sa tuluyan na ang dalawa na sumuko at makikita natin ang sobrang pagod sa dalawa. Nakangiti naman na sinabi ni Bong De-Ala na hindi man lang siya nakakita ng kahit isang letter sa libro. Sa isip-isip ni Sona na halos magamit na nila ang lahat ng kanila mga key at kahit isang salita ay wala man lang nakita si Bong De-Ala. Kaya sinabi niya na baka nagpapanggap lang si Yuseong na nababasa niya ang libro na iyan. Ayon naman kay Bong De-Ala na hindi man si Yuseong ang tipo ng tao na sobrang bait, subalit ang taong iyon ay hindi sinungaling. Sinabi ni Yuseong sa kanya na ang libro na ito ay ang isa sa 4 Demons of the Outlands. Hindi na lang makapaniwala si Sona nang malaman na ang libro na ito pala ay ang isa sa 4 Demon of the Outlands. Napatanong naman si Demong Gi kung ano ito. Ayon naman kay Sona na ito ay ang isa sa 4 na sekretong libro na nanggaling sa labas ng bansang Junguan, o mas tiyak, walang sino man sa Junguan ang makakahanap ng mga talaan ng mga librong ito, kaya naging martial arts legend sila ng Silangan, Kanluran, Timog, at Hilaga. Kung totoo man na ang libro na ito ay isa sa 4 Demons of the Outlands, ngayon ay alam na nila ang rason kung bakit hindi nila kayang basahin ito. Gayunpaman paano naman nagagawa ni Yuseong na basahin ang maalamat na libro na ito? Sinabi naman ni Demong Gi na siguro ay ito ang Azure wielding style na ginagamit ni Yuseong, sapagkat ang martial art na ito ay hindi nanggaling sa bansang Junguan. Ayon naman kay Bong De-Ala na ang tamang pangalan nito ay ang 10 Weapon Demon Style.
Sinang-ayon na naman ito ni Demonggi. Nagulat na lang si Sona nang marinig ang sinabi ni Bong Deola. Sinabi nito na kung ang sinabi ba ni Bong Deola ay ang Ten Weapon. Narinig na niya ang kahawig na tawag sa martial art na ito, at ito ay ang Ten-Sided Berserker, ang Four Demons of the Outland na ginawa sa silangan. Nagtataka na tinanong ni Demonggi kung bakit alam ni Sona ang patungkol doon. Ayon naman kay Sona na ito ay matagal nang pinapangarap na matagpuan ng Jekyll family. Hindi niya lubos maisip na si Yoseong pala ang matagal na nilang hinahanap. Sinabi naman ni Bong Deola na kung paanong maraming alam si Sona patungkol sa Four Demons of the Outland. Ang patungkol dito ay hindi basta-basta maririnig kahit saan at kakaunti lang ang nakakaalam dito. Ayon naman kay Sona na syempre alam niya ang patungkol dito. Ang pangalan ng Four Demons of the Outlands ay unang likha at ginamit ng Jekyll family. Tulad ng sinabi niya na ang libro na hawak nito ay ang matagal nang pinapangarap na mahanap ng kanilang pamilya. Namamangha na lang sila Bong Deola at Demonggi sa pamilyang Jekyll. Tinanong ni Demonggi si Bong Deola na bakit ito nagdala ng isang napaka-importanteng bagay sa paglalakbay na ito. Ayon naman kay Bong Deola na hindi niya naisip na ang libro na ito pala ay masyadong mahalaga. Ngunit kung si Yoseong ay naging mas malakas pagkatapos basahin ang libro na ito, gusto niya din maging malakas tulad ni Yoseong. Ano ang saysay ng pagbabasa, pag-unawa, at pagsasaulo ng lahat ng mga tekstong ito, kung pati sa mapagpasyang sandali ay mahina din siya, ang gusto niya lang naman ay maging tao na maasahan ng iba. Napatahimik na lang sila Sona at Demonggi sa narinig nila kay Bong Deola. Bigla naman may napansin Sona, kaya agaran niya sinabihan sila Bong Deola na may paparating kaya kailangan nilang magtago. Kaya agara naman kumilos ang tatlo at nagtago sa may damo. Makikita natin ang mabilis na pagtakbo ng isang mandirigma ng Higher Institute. Nakasunod naman dito ang tatlo pang mandirigma na ka-team nito. Hindi na lang makapaniwala si Sona nang makita ang mga ito. Ayon sa kanya na ang mga taong iyon ay mga mandirigma ng First Division. Kung may mga misyon ba ang team ng mga ito? Sinabi ni Sona na sundan nila ang mga ito kung gusto nilang maging malakas para tumulong, kailangan din nilang makakita at makarinig ng higit pang mga karanasan. Kaya agaran ng tumakbo si Sona. Nagulat naman sila Demonggi dito, hindi na lang makapaniwala ang dalawa sa ginagawa ni Sona. Sinabi ni Demonggi na di ba si Sona ang nagsabi na ang gusto nito ay umiwas sila sa gulo at magtago lang para maging ligtas sila. Sumang-ayon naman si Bong Deola dito sa pamamagitan ng pagtango-tango. Sa kabilang banda ay sinabi ng leader ng team na gawin nila ang 4-point formation. Nakangiti na sinabi ng isa pa na mukhang marami silang makakain na kalaban ngayong araw. Ayon naman sa mandirigma na kulay pula ang buhok na wag susobra ito, kailangan din nilang magtira ng kalaban para sa Zhejiang Army. Napapasigaw na lang ang mga mananakop habang sinasabi na ang mga Little Demons ay nandirito na at napapalibutan sila. Ayon sa isang mananakop na tunay pala ang bali-balita na ang mga Little Demons ay ang mga tina-target ng mga ito ay ang kanilang mga supply. Sinabi naman ng isang mananakop na paparating na din naman ang reinforcement nila dito kaya kailangan lang nila na patagilan ito ng konti hanggang sa dumating na ang tulong nila. Sa isip-isip ng isang mananakop na hindi siya naniniwala na may tulong na paparating para tulungan sila kaya hindi siya naniniwala sa mga sinabi nito. Agara naman na pinutol ng isang mandirigma ng First Division ang ulo ng isang mananakop. Sa isip-isip ng mananakop na kahit na dumating pa ang tulong sa kanila ay huli na ang lahat sapagkat mabilis lang sila mamatay sa mga kamay ng Little Demons. Agara naman na sumugod na din ang mandirigma na may kulay pula ang buhok at sinasabi nito na magkita na lang sila sa impyerno at humingi na lang ng kapatawaran sa mga tao ng Junguan na mga pinatay nito sa kabilang buhay. Natatakot at naghahanda na lang para mamatay ang isang mananakop sapagkat alam niya na katapusan na niya. Subalit makikita natin ang mabilis na pagdating ni Mamoru Miyamoto at naghanda na ito para umatake. Naagara naman na nahiwas sa dalawa ang mandirigma na kulay pula ang buhok. Nagulat naman ang mananakop sa nasaksihan niya. Kahit na ang tatlo sa miyembro ng Team 5 ay nabahala nang makitang namatay agad ang isa sa mga kasama nila, nagagalit habang naghahanda na umatake ang isang mandirigma ng Team 5 at minumura nito si Mamoru Miyamoto sa pagpatay sa kapatid niya, at mabilis nitong tinapon ang sandata niya papunta kay Mamoru Miyamoto
seryoso, na nagawa naman ni Mamoru Miyamoto na maiwasan ito sa pamamagitan ng pagtalon, subalit agara naman na hinaila ng mandirigma ang sandata niya, at nahuli ang paa ni Mamoru Miyamoto sa ginawa nito. Nabahala naman si Mamoru Miyamoto nang makitang nahuli ang isang paa niya, habang sinasabi naman ng mandirigma na nahuli na niya ang kalaban, kaya agara naman na inutusan ng leader ng Team 5 na ngayon na ang pagkakataon nila, agad-agara naman naglunsad ng sabay na pag-atake ang dalawa. Nagagalit na hinaila ng isang mandirigma ang kanyang sandata habang sinasabi na hindi lang basta-basta nila papatayin ng madali si Mamoru Miyamoto subalit papahirapan nila ito ng husto, ngunit nagulat ito nang makita na naputol ang kadena ng sandata niya. Agara naman na maglulunsad na ng atake si Mamoru Miyamoto habang nasa itaas ito ng mandirigma na labis na kinabahala ng mandirigma. Kahit na ang dalawang miyembro ng Team 5 ay nabahala din sa nangyayari, hanggang sa inatake na ni Mamoru Miyamoto ang Demulag na mandirigma sa pamamagitan ng pagsipa ng sarili nitong sandata papunta sa kanya. Makikita natin ang direktang pagkamatay ng Demulag na mandirigma dahil sa atake na iyon. Agara naman naghanda na ulit si Mamoru Miyamoto para umatake, na labis na kinabahala ng mandirigma na babae, hanggang sa nagkahiwa-hiwa ito pati ang ulo nito ay naputol, at mabilis na lumingon si Mamoru Miyamoto sa isa pang mandirigma ng Institute, sabay gamit ng paa nito para ay pang-atake ang nakataling kadena sa kanya, na nagawa naman na maarang ng leader ng Team 5 ito, subalit makikita natin sa hitsura niya na sobrang nahihirapan siya sa pagharang nito, at mabilis na nakapunta si Mamoru Miyamoto sa harap nito habang sinasabi na ang isang sandali ng pag-aalinlangan sa larangan ng digmaan, maaaring ang iyong huling sandali sa mundong ito. Makikita natin na nahiwa ang leeg nito, na tuluyan na kinaputol ng ulo nito, at bumagsak sa lupa. Makikita natin na sa isang iglap lang ay naubos ang Team 5 Nanograms Institute sa mga kamay ni Mamoru Miyamoto. Tuwang-tuwa ang isang mananakop habang nasa isip nito na hindi niya inaasahan na si Mamoru Miyamoto pala ang reinforcement na darating para sa kanila. Masaya din ang iba pang mananakop sapagkat madali lang natalo ni Mamoru Miyamoto ang mga Little Demons katumbas ng mabilis na pagpikit lang ng mga mata, hanggang sa tuluyan na ni Mamoru Miyamoto na tinago ang espada niya. Nagpasalamat ang mga mananakop kay Mamoru Miyamoto dahil sa kanya ay nailigtas nila ang mga supply, samantalang sa kabilang banda ay makikita natin ang tatlo na patuloy pero nagtatago sa mad-among lugar. Napapalunok na lang ng laway si Sona sa nasaksihan niya. Ayon dito na kung nakita ba nila Bongde Ala ang mga nangyari, sa isang iglap lang ay natapos na ang laban. Pagkatapos ni Mamoru Miyamoto tumalon sa ere ay hiniwan nito ang tatlong mandirigma sa loob lamang ng ilang segundo. Ayon naman kay Demongi na kung nakita ba ni Sona ang mga nangyaring iyon, sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay hindi nagawang masabayan ito ng kanyang mga mata. Sinabi naman ni Bongde Ala na siguro ay si Mamoru Miyamoto ito at ito ang malakas na mandirigma ng kalaban na sinasabi ni Yuseong. Ayon naman kay Demongi na ngayon ay alam na niya ang rason kung bakit humingi ng tulong si Yuseong. Sinabi naman ni Sona na ang taong tulad ni Mamoru Miyamoto ay ang isang taong kahit kailan ay wala silang matutulong para matalo ito, na bahala naman na sinabi ni Demongi na wag itong maingay. Napansin naman ni Mamoru Miyamoto ang paggalaw ng damo sa di kalayuan, kaya pinatigil niya sa pagsasalita ang mga mananakop. Sinabi ni Demongi na nakatingin sa kanila si Mamoru Miyamoto dahil sa ingay ni Sona. Hindi na lang alam ni Sona at Demongi kung ano na ang gagawin nila. Mabilis naman na nakalapit si Mamoru Miyamoto sa kinaroroonan nila Bongde Ala na labis na kinabahala ng tatlo. Habang naglalakad palapit ay napapatakip na lang ng bibig si Demongi. Pinagpapawisan na lang si Demongi habang nakatingin kay Mamoru Miyamoto. Seryoso naman na nakatingin si Mamoru Miyamoto sa kinaroroonan nila Demongi. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na may bubwit pala na nandirito. Habang nakahawak sa espada ay tinatanong niya ang bubwit kung ano ang dapat na gawin niya dito, kung magpapanggap na lang ba siya na hindi niya nakita ito, o kaya naman ay hiwa-hiwain niya ito sa maliliit na piraso para maipakain sa mga alagad niya.
Sa pagpapatuloy ay sinabi ni Mamoru Miyamoto na kung magpapanggap na lang ba siya na hindi niya nakita ito, o kaya naman ay hiwa-hiwain niya ito sa maliliit na piraso para maipakain sa mga alagad niya, makikita natin na ang nasa harap ni Mamoru Miyamoto ay ang isang rabbit. Cute na nakatingin lang ang rabbit kay Mamoru Miyamoto, napapatitig lang din si Mamoru Miyamoto dito, kahit na ang rabbit ay napapatingin lang din sa kanya, hanggang sa tumalikod na lang si Mamoru Miyamoto, subalit napatigil si Mamoru Miyamoto sa paglakad paalis nang may napansin. Nakita niya ang isang kahoy na nakatusok patayo, sa isip-isip niya na kung ang kahoy na ito ba ay sadyang itinakda ng isang tao, kung ang mga little demons ba ang naglagay nito, maaaring ginagamit nila ito upang markahan ang kanilang mga ruta ng supply, gayunpaman ay nagawa na naman nila makalagpas dito kaya hindi na siguro importante pa ang marka na ito, mas mabuti na rin siguro na iwan na lang ito dito para mas lalong maguluhan ang mga little demons. Makikita natin na tuluyan ng umalis si Mamoru Miyamoto sa kinaroroonan nila Bongde Ala. Sa kabilang banda ay makikita natin na nakatayo pera ng kahoy hanggang sa unti-unti na itong natutamba at tuluyan ng natamba. Makikita natin na nawala na ang barrier na nilagay ni Bongde Ala kaya lumabas na ang mga ito. Tinatanong ni Demonggi kung nakaalis na ba ang mga kalaban, makikita natin na sobrang nabahala si Sona dito, ang tatlong ito ay halos lumabas na ang mga kaluluwa sa sobrang takot sapagkat muntikan na silang mahuli ni Mamoru Miyamoto. Sinabi ni Sona na ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na ang akala niya ay katapusan na ng buhay niya. Ayon naman kay Demonggi na kahit siya ay ang akala niya ay mamatay na siya, habang tuluyan ng nakatamba ang kahoy, ay sinabi ni Demonggi na kung hindi dahil sa key circle ni Bongde Ala ay sigurado na patay na sila ngayon. Ayon naman kay Bongde Ala na kung hindi dahil sa rabbit ay baka nahuli na sila. Sinabi naman ni Sona na parehas niya tinatanggap ang dalawang rason bakit sila ligtas. Ayon naman kay Bongde Ala na nakaligtas sila ngayon ngunit sa susunod ay hindi na siya sigurado sa mangyayari sa hinaharap lalo na sa buong Zhejiang, na bahala na tinanong ni Sona na kung ano ang ibig sabihin ni Bongde Ala dito. Ayon naman kay Bongde Ala na ang kalaban nila ay patuloy na pinipigilan ang kanilang mga plano na ihinto ang kanilang mga ruta ng supply, magiging mas mahirap pa ang mangyayaring pagdepensa nila sa Hangzhou kapag nagpatuloy ito. Ang depensa sa Hangzhou ang mahalagang piraso para madepensahan ang buong Zhejiang. Kung mawawala ang mga pirasong ito, hindi na mahalaga kung tipunin pa ni Joseon ang Merem forces ng Zhejiang sapagkat magiging huli na ang lahat, napatahimik na lang si Sona at Demonggi sa narinig nila. Ayon naman kay Sona na kahit papano ay nandyan pa naman si Chorang yung para depensahan ng Hangzhou, ang kailangan lang nila ay isang harang na sapat na malaki upang mapalitan ang mga sirang harang. Kilala si Chorang yung bilang pinakamalakas na mandirigma ng institute na labis na pinupuri ng mga elders ng Senado kaya sapat na ito para mapunan ang butas ng depensa nila sa Hangzhou. Gamit ang telepathy ay kinausap ni Joseon si Bongde Ala, habang tumatakbo ay sinasabi ni Joseon na konti na lang ang talisman na meron siya kaya mabilis lang siyang magtatanong dito. Makikita natin na naghahanda ng umatake ang Galami ng halimaw na gagamba, na nagawa naman na maiwasan ito ni Joseon at ni Juju. Nagpatuloy sa pag-atake ang halimaw na gagamba, habang umiiwas sa pag-atake ay sinabihan ni Joseon si Bongde Ala na sabihin sa kanya ang lahat-lahat na alam nito patungkol sa halimaw na Twilight Arachna. Napatayo na lang si Bongde Ala nang marinig ang mga sinabi ni Joseon. Mabilis naman na kinakapa ni Bongde Ala ang katawan niya at hinahanap niya ang talisman na tinatago niya. Nagtataka naman si Demonggi at Sona sa ginagawa nito. Makikita natin na patuloy lang sa pag-atake ang halimaw na gagamba, habang sila Joseon naman ay patuloy lang din ang pagtakas dito. Sa isip-isip ni Joseon nakasumpa-sumpa ang Arachna na ito, at paano naman nagkaroon ng magandang buhok ang isang malaking gagamba. Malakas na napapasigaw na lang ang halimaw na gagamba sa sobrang galit kala Joseon. Sa sobrang lakas ng sigaw nito ay nahihirapan si Joseon at Ryohecho dito. Sa isip-isip ni Joseon na ang walang kwentang mapa ng kayamanan na meron siya ay isa lamang palang patibong, dinala siya ng mapa na ito sa isang legendary high-level monster. Makikita natin na malapit ng tamaan si Ryohecho ng atake ng halimaw na gagamba. Mabilis naman na natulungan ito ni Joseon at Agara na nakalipat sa malayo.
subalit ginamit ng halimaw na gagamba ang kapangyarihan nito at naglagay ng malaking sapot para di na makatakas sila Yuseong. Nabahala naman sila Yuseong, Ryoheicho at Jujo nang makita ito. Gayunpaman ay mabilis na nakalipat sila Yuseong sa malayo gamit ang scattering image nito kaya nagtataka na lang ang halimaw kung saan pumunta sila Yuseong. Habang nagtatago at nakatingin sa halimaw na gagamba ay sinabi ni Ryoheicho na ang gagamba na may ulo ng tao ay isang arachna. Ang bagay na ito ay isang alamat na nababasa sa mga aklat ng kwento. Sinabi ni Yuseong na itigil na nito ang pagtatanong ng obvious na tanong sapagkat hindi ito ang tamang oras para dito. Ayon naman kay Ryoheicho na tinatanong niya lang ito sapagkat curious lang siya, tinanong din niya kung paano nagawa ni Yuseong na malaipat sila dito sa malayo, kung ginamit ba ni Yuseong ang scattering image niya habang hinahawakan siya at nagagawa din ito ang teknik na iyon habang tumatakbo ng nakatalikod. Tinanong naman ni Yuseong kung bakit pati doon ay curious parent si Ryoheicho. Napapatawa na lang si Ryoheicho habang humihingi ng pasensya at nagpapasalamat siya sa patuloy na pagligtas nito sa kanya. Hindi niya din mapaliwanag kung bakit nababawasan din ang kaba niya kapag kasama niya si Yuseong. Sinabi ni Yuseong na kung ganoon ay tulungan na lang siya nito mag-isip ng paraan para magawa nilang matalo ang halimaw na ito. Habang patuloy sila sa pagtakas ay mas lalo silang napapalayo sa pasukan ng lugar na ito. Sa sobrang galit ng halimaw na gagamba ay napapasigaw na lang ito ng malakas, at ginamit nito ang isa pang kapangyarihan niya at naglabas ito ng maraming lason sa buong paligid. Nalabis naman na kinabahala nila Yuseong ito. Sinabi ni Yuseong na isa itong poison gas kaya wag si Ryoheicho hihinga. Sa isip-isip ni Yuseong na buti na lang ay handa siya palagi kaya kinukuha niya ang isang bagay sa storage niya. Makikita natin na may 4 na piraso si Yuseong na antidote para mapalakas ang resistance sa mga lason sa loob ng 2 oras. Binigay ni Yuseong ang isang piraso kay Ryoheicho at inutusan niya ito na kainin ang antidote na ito na magbibigay sa kanya ng 2 oras na resistance laban sa mga lason. Sinabi din ni Yuseong na kukunin niya ang atensyon ng halimaw at si Ryoheicho na ang bahala na umatake sa ulo ng halimaw. Sinang-ayon na naman ni Ryoheicho ang plano ni Yuseong. Kaya agaran ng bumaba si Yuseong papunta sa halimaw, at sinabihan niya si Jujo na ito na ang oras para lumaban sila. Agaran naman na nagpalit si Jujo ng anyo, habang si Yuseong naman ay nilabas na ang mga sandata niya para umatake. Mabilis na sumugod si Yuseong, at ginamit nito ang teknik na spinning 6 wheels of the wild squirrel, kung saan ay makikita natin na nagmistulang buhawi ang pag-atake na ito. Subalit sa pag-atake ni Yuseong ay nasira lang ang mga sandata niya, kaya hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa tigas ng katawan na meron ng halimaw na ito. Agara naman na sumugod na din ang halimaw kay Yuseong na labis na kinabahala ng ating bida. Subalit biglang sumulpot si Jujo at kinagat ang halimaw sa leeg nito. Sinabi naman ni Yuseong na ito na ang tamang oras para kay Ryoheicho. Kaya naghanda na din si Ryoheicho para umatake na manggagaling sa likod ng halimaw, at nilunsad nito ang isang teknik na naglabas ng maraming yelo. Direkta naman na tinamaan ng halimaw sa malakas na pag-atake ni Ryoheicho. Napapangiti na lang si Yuseong habang sa isip-isip nito na magaling ang pinapakita ni Ryoheicho. Ibang klase talaga ang lakas ng isa sa magiging master sa hinaharap ng legal na Pakseian. Nakangiti niya din sinabi na hindi niya hahayaan ang ganitong magandang pagkakataon para subukan ang isang bagay. Makikita natin na ginagamit ni Yuseong ang bago niyang nakuhang mahimalang phenomenon. Ang maapoy na ng Great Feats of the Absolute Emperor ay bumubuhos at tuluyang bumabalot sa buong katawan. Ginamit na ni Yuseong ang Great Feats of the Absolute Emperor, at nakangiti ito habang papasugod sa halimaw na nagmistulang mga ahas na apoy ang nakapaligid sa mga sandata ni Yuseong, at ginamit ni Yuseong ang 4 snake strike 1 point na direktang tumama sa bibig ng halimaw. Napapasigaw na lang ng malakas ang halimaw sa pagkakatama ng atake ni Yuseong sa bibig nito. Sa isip-isip ng ating bida na ang kombinasyon ng pag-atake ay nagiging isang natural na bagay na lang sa kanya na para bang matagal na niyang ginagawa ang bagay na ito. Tuluyan ng bumagsak ang halimaw na gagamba sa sahig dahil sa pag-atake ni Yuseong, Jujo at Ryoheicho.
Masaya ang tatlo sa nakikita nila, ayon kay Ryohei-cho na nagawa nilang matalo ang halimaw. Sinabi naman ni Yuseong na napatay nila ito, habang si Juju naman ay tumatawa lang sa tuwa, subalit biglang kinagat lang ng halimaw ang mga sandata ni Yuseong, at dinura nito sa sahig ang mga sandata na ito. Makikita natin na halos walang pinsala na natamo ang halimaw na gagamba sa mga pag-atake na iyon na labis na kinagulat ng talo. Hindi na lang makapaniwala ang tatlo na nagsasaya pa lang kanina sa nakikita ng mga ito. Ang mga laway na lumalabas sa bibig ng halimaw ay nagmistulang mga asido. Napapasigaw na lang ng malakas ang halimaw na gagamba dahil sa mga ginawa nila Yuseong dito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nangyayari. Halos wala man lang kwenta ang lahat ng pag-atake nila dito at ang nagawa lang nila ay mas lalo pang galitin ang halimaw na ito. Sa tingin niya din na hindi pa sapat ang experience niya para gamitin ang Art of Flame sa halimaw na ito. Tinanong ni Ryohei-cho kung ano na ang dapat nilang gawin, kung ang direktang pag-atake sa ulo ng halimaw na ito ay hindi tumatalab, ang ibig sabihin lang ay walang kahinaan ang halimaw na ito. Ayon naman kay Yuseong na isang bagay na lang ang kailangan nilang gawin sa sitwasyon na meron sila ngayon. Tinanong naman ni Ryohei-cho kung ano yon, nakangiti naman na sinabi ng ating bida na ang kailangan lang nila gawin ay ang tumakbo ng mabilis hanggang sa makakaya nila.